Halina at samahan ninyo akong alamin at tikman ang sarap ng henerasyon, a legacy of a hearty Filipino cuisine. Mabuhay and welcome ulit sa napakasarap na episode at kwentuhan kasama natin ang henerasyon. Kasama natin today si Kuya Dan and si Kuya Eman Henerasyon. Hi! Henerasyon? Actually, Yanko. Kuya Eman Yanko and si Layal. and Kuya Dan Layal. So hindi pala henerasyon ang apelido nila. I wish. Paano nagsimula ang henerasyon? Actually, before nag-open yung business, we were both working as full-time employees. Full-time employees. And then, malapit na kami dito eh. So, every time na pupunta kami dito, yung previous owner nito, kumakain din kami. And there's one time, na-mention nga sa amin na gusto niyang i-give up yung business. Okay. So, nung nalaman namin yon, immediately, the following day, kinausap ko yung previous owner. Actually, may nagsabi sa atin na, May nakapagsabi may sa nagsabi amin sa amin, friend namin, na he's open to sell the business. Oh. Tapos kasi, prior to this, madami na kami mga kaibigan na umu-order, nagpapagawa, nagpapa-cater, Sa inyo? Oo. Parang home Like, base pala. oo. Nung nabili nyo to, gano'ng katagal na kayo nag-ooperate ngayon I dito think sa... mag-2 years na sa Feb 2020. We opened February 17. Oo. February 17. No, 17 na. Feb 17 I think, yeah, 2020. So halos pagkatapos ng Valentine's Day. So nag-Valentine's muna kayo then. Hindi, umuwi muna kami ng Pinas. Tapos pagbalik ng Pinas, Oo. Ayun. Oo nga pala. nag-open Yes. Kasi Kasi sa something, yeah. Kasi pagka nag-business, mahirap nang gumawa ng holiday na laban. Oo. So ang tagal na rin pala. So nearly 2 years nyo nang minamanage, ino-own tong restaurant na to. And then sa ganong katagal nyo nang pinapangarap na mamasahe yung likod niyo kasi parang wala namang kayo pahinga. Kuracha. Kuracha talaga. So what make you decides pala na mag-quit na sa corporate job ninyo? Okay ba yung business? Or nire-require na ng business na kailangan full-time kayo dito? Honestly, nung nag-decide kami na wala kaming plano at all, kumbaga, hindi nga namin alam kung meron ba tayong callback. Talagang, since gusto talaga namin, alam mo yung term na bahala na si Batman. Oo. Kaya hindi namin alam kung kita or hindi, pero since talagang passionate kami sa ginagawa namin, I forgot to tell you, sa Manila, pa kami, 20 years ago, nag-business na rin kami ng catering. So, ayun, mahirap. Talagang, paano ginagawa natin. Di ba tatago tayo, public transport. Nag-deliver kami sa mga bangko, sa Cubao, Wow. sa mga sa Manila. Ali Mall, Alimos, sa farmers market, yung mga tindahan doon. Makati, Glorieta. Nagpapakain kami So, sa alam mo yung magdadala ka ng parang naka-styro na set meal. Tapos- ano yun, rebel style yun, hindi wala kaming permit. Oo. So, Ginagawa sa namin Pilipinas daily, pa lang, ah. nagpa-provide na kayo ng talagang comfort Filipino foods. Oo. Sa kanilang sipag, tiyaga, dedikasyon at pagmamahal sa pagkain ay talaga namang kamangha-mangha ang sarap at dekalidad ng kanilang mga produkto. Yung Pansit Malabon, every time na visit ako dito sa place ninyo, parang ang dami ko nakikitang tao na nag-order ng mga party trays, tapos dala-dala nila yung mga Pansit Malabon, lahat, tapos yung mga leshe panan ninyo. So anong meron ba dun sa ano bang meron dun sa Pansit Malabon ninyo? Ano ba yun? Saan nagsimula? Ano yung kasaysayan ninyo noon? Actually, That's it, all of them. actually, I grew up in Malabon. In Malabon Oo. City. I even studied in Malabon Elementary School. So, lola ko talaga doon nakabisa sa Malabon. So, talagang authentic na Pansit Malabon yung Their business family is one of the first ones na nagpansit Malabon. Malabon. Sa Malabon. nila sa Malabon. Anong pangalan ng Pansit Malabon ninyo? Kasi taga Obando lang ako eh. Katabing bayan namin ng Malabon eh. Nanay Sedes. Nanay Sedes. Nanay I'm Sedes. very familiar with Nanay Sedes kasi every time na uuwi kami galing Manila or Oo. may susunduin kami from the airport, we'll make sure, lalo na yung mama ko, dadaan kami sa Nanay Sedes. Merong ano to, nag-branch out na siya, iba-iba na yung mga pangalan. Oo. Yung mga tito niya, Tito ko nag-open na nag-open. rin. In fact, dinala yun sa Bulacan. So yung tito ko,
Pansit Malabon din sa Same exact recipe. Marilao. Meron akong binibila ng pansit Malabon na sa Marilao ko nabibili. Ang pangalan niya ay Tetox. Pansit. Yes. Really? Yes, Oo. yes, yes. Seriously? And then Pichi Pichi. That's Ay, doon, yun, sa Uncle tita na yun. namin. Sa... Uwe. Tito niya yun. Yun talaga. Hindi nga. Oo. Dito niya yun. Yes. Kasi yun yung pinakasikat na pansit palabok Yes. sa entire Yung kalaki. We've known each other since 1999. I think itinuro niya sa akin yung recipe ng It was only Pansit Malabon recently kasi nga it's a closely guarded recipe. It's a family recipe. You didn't even want me to know how. Kaso walang choice. Before. Kailangan tulungan ko dahil hindi ko kakayanin Sa lahat. Singapore, Mula sa saling lahing recipe na authentic na pansit Malabon, masaya sila na ito ay kanilang naihahain sa mesa ng pamilyang Pilipino dito sa Western Australia. Ano naman yung mga special dishes na aabangan ng mga Pinoy abroad natin dito tuwing weekends? Ano yung mga specialties Yung ninyo? mga highly requested dishes natin like sisig, caldereta, Bicol Express, Dinuguan. dinuguan and binangkoongan. So yun palaging available yung weekends kasi ang dami nag-request talaga. at saka the concept is we learn the recipes from our parents, our aunts, uncles. So hindi namin we weren't born Yes. knowing the recipe. Kaya henerasyon yung pangalan kasi Oh no. katulad niyan, Malabon is from Nanay Sede. Kumbaga, Adobo pinasa Island siya from from one generation Yes. to the next. Open kami at the moment 7 days a week. So kami We nandito are available on Uber and DoorDash. DoorDash. Wow. And any advice sa mga newbies na gustong mag food venture na takot mawala sa full-time jobs nila? They have to have the passion. The passion. You have to love what you're doing because otherwise, diba? Yeah. So yun lang siguro. If you love cooking, if you love making people happy through food, this is the business for you. So it doesn't matter whether you're earning millions or hundreds or thousands, as long as you know gusto mo yung ginagawa mo. So far, we still love what we're doing. Nakaka-inspire talaga kapag masaya yung mga tao. Exactly. And last question, saan nila kayo matatagpuan? We're located at Coventry Village, Shop 170. Shop 170. Okay guys, maraming salamat sa panonood ninyo. And then also, pakifollow ang kanilang Facebook page, Henerasyon/Perth, at baka mapili nila kayo. At mag-comment kayo dito sa aming video na to at baka mapili nila kayong winner ng Gift voucher! gift voucher. So magbibigay sila ng gift Yes. voucher sa swerte mananalo magko-comment dito sa post ng Pinoy Stories Abroad. Once again, ito po si Miko Santos, kasama ko si Kuya Dan. At teka, nag-prepare ka mo ng pansit Malabon for you. Wow, thank you. Thank you. Kasama natin si Kuya Dan at kasama natin si Kuya Eman. Thank Dito ulit si Kuya Miko Santos ng Pinoy Stories Abroad. Real stories, real Pinoys, real life abroad. And then tingnan natin ang Pansit Malabon ni Kuya. So andito na nga yung ni-ready nilang Pansit Malabon para sa atin. Yes. Halika't mo, imukbang na natin to, tikman natin ang Pansit Malabon nila. We make our own anato oil. Ah, see, from the scratch, ginagawa nila So, from from the scratch house. lahat. Yes. ASMR pa. Wala akong masabi, apakasarap, very authentic. Kung ano yung lasa ng binibili ng nanay ko na Pansit Malabon sa bayan ng Malabon at sa Marilao, eto ang lasa. Kaya guys, subukan ninyong humanap ng time, yung mga taga-Manalayo dito sa Perth, bisitahin nyo na ang Henerasyon. Maraming salamat, magkita-kita ulit tayo sa masarap na Thank you. See you soon. kwentuhan.